my channel! Good morning! Good morning sa inyong lahat, my friends and friendship! It's Mama Ella! Mama Ella back again at magbablog ako ng kung ano-ano lang. So my friends and friendship, kumusta kayong lahat dyan? At sana'y nandyan kayo sa mabuting kalagayan at walang sakit. Always happy! Okay, anong ginagawa niyo ngayon, my friends and friendship? Nakapag-almusal na kayo? Nakapag-coffee na ba kayo? O nakapag-prepare na kayo ng iyong lunch kung saan kayo ngayon? At sana ay lahat ay naiplano bago gumawa ng kung ano man. My friends and friendship, katulad sa sinasabi ko, we're not getting younger but we're getting older. Stay in a pretty face, always lipstick and smile. Ngayong umaga, my friends and friendship, ay nakapag-almusal na din ako sa wakas. Wala rito ngayon si Zoe at walang pasok. Monday bukas is a holiday, is Labor Day dito sa US. Kaya umalis sila kung saan naman sila napupunta, siguro yun. At kami naman ni Papa Dudes ay nakakain na ng aming breakfast. Kaya siyempre anong gagawin ko ay magliligpit ako ng aming mga kinainan. Katulad ng dati, wala namang binago, right, my friends and friendship? Ito kaya ililigpit ko. At alam niyo, my friends and friendship, bumili ako nung isang araw ng mani at nilaga ko. Pero mukhang malapit na siyang masisira yung nilaga ko. Yung ginawa ko, ito siya. Binalatan ko at lulutuin ko ng parang candy. Yung peanuts na may asukal. Kaya gagawa tayo, my friends and friendship. Tingnan niyo kung ano ang mangyayari. Binalatan ko yung nilagang mani na yun at medyo masisira na ang kanyang mga balat. Makikita mo na at malapit na talaga siyang masira. Kaya hinugasan ko ng mainit na tubig. Kaya gagawin ko na lang ito na may asukal na mani at lalagyan ko siya ng pulang asukal para maging mabago ang kanyang itsura ng maning nito dahil wala nang kumakain. Magluluto tayo, lulutuin ko ito, my friends and friendship, yung mani na to. Gawin nating minatamis. Cooking time with Mama Ella. Maglalagay lang ako ng 2 cups ng water. Kaunti lang naman ito siguro. At 3 cups na lang. Gawin kong 3 cups. Doesn't matter naman kung 3 cups o 4 cups. Basta patutuluin mo lang. Lulutuin ito para maging matamis. Sayang kasi pag tinapon ito, my friends and friendship. Kaya gawa na lang natin ang paraan. So 3 cups. At ilagyan ko ng sugar. Lagyan ko lang ng ito 1 cup. Ayan. 1 cup na sugar na lang ang ilagay ko at tutunawin ko na lang ito, my friends and friendship. Tutunawin ko na lang. My friends and friendship, ihalo ko na itong mani. At halo-haluin na siya. Sige lang, huwag itigil. Sabi nila, huwag daw itigil na maghalo. Halo-halo. Nakapagod para mag-mix yung sugar sa mani. Ito ay salt, ihalo ko rito para ma-enhance ang taste ng matamis na mani. Pinapatuyuan to, my friends and friendship. Pinapatuyuan ito, my friends and friendship. Hanggang sa yung parang magputi-puti ng sugar. Malapot na siya. Malaki dito ang mani. Malapot na siya at medyo tuyo-tuyo. Five minutes later. Nakakapagod pala. Maghalo. Ito yung tinitinda sa Kalibo, sa may shopping. My friends and friendship, ito na siya. Ito na yung mani. Naalala ko sa Kalibo nito, my friends and friendship, na bumili ako doon sa may tabi ng dating PNB. May mga tinda silang ganito. Maya natin. Mahap. Matamis na, hindi ako pwede na kumakain na madami. Kaya hindi ang dating
Aha. Pwede na ako magtinda nito. I-repack. At ikaw ang taga-binta sa kanto. Ako do. Kita. Kanya daw ang kita. Dalawa na lang kami dito ni asawa. Hindi kami makaalis. Wala kami sasakyan. Andoon kay Apo yung sasakyan. May panglabas. Kaya ito, dito kami say hi. Ay daw. Ito nakain-kain ko. Ayun. Ang buhay dito sa Amerika. Hanggat nito lang tayo, di ba? Mantalang kung nasa Pilipinas ka, marami kang kausap. Dito, katulad nito, dalawa lang kami. Usap tayo. Hoy, usap tayo. Bago pa lang yung kapal. Mapapanis lang ang laway mo, kaya nag-vlog na lang ako noon. Nag-start ang vlogging ko noong time na pandemic. November 2020 ako nag-start ng pag-vlog na naboboard ako. Hindi makalabas ng bahay. Doon lang na natatakot yung lumabas dahil sa COVID. Ewan ko, nanonood ako ng maraming mga vlog sa TV, sa YouTube. Kaya sabi ko magbablog din ako. Bumili ako ng GoPro. Start ako mag-vlog. Nahihiyak ako nung una, nung bandang huli, wala nang hiya. Nakakatulong kaya sa sa stress, ang pagbablog. Kung ano-ano lang. Hanggang sa bandang huli, yung dumami ang mga vloggers ay pinapanood namin ni asawa. Ayun. Hindi madali ang buhay dito sa Amerika, my friends and friendship. Tulad sa asawa ko. Nung sa panaginip, hindi ko na isip na mauwi siya na dialysis person siya. Nung magsimula siyang magkasakit. Pero sa kabataan niya naging police ba naman, naging karate instructor. Sino ang mag-aakala na dialysis person siya? Laki ng katawan. Yun pala, ang epekto talaga ng pagkakain ng mga salty food ganun pala. Sa kidney ang tama. Sila noon, bata pa, di ba? Pag bata ka, wala kang iniisip kung importante makakain ka ng tuyo, bagoong, yun. Kain ka lang ng kain. Dahil yun niya ang gusto mo. Hindi mo iniisip na, what time will come na, uy, baka magka-kidney, failure. Hindi mo yun iniisip. Si bata. Wala silang noon, si asawa, nagsisigarilyo. Iniisip nila ang happiness nung bata pa sila. Umiinom. O di ba yun ang sabi niya ngayon? Sabi niya, pag nakikita ko ngayon ang inom at sigarilyo, sobra sabi niya ang pagsisisi ko. Sabi niya, ikakasama pala ng ating katawan yun, pero ba't ginagawa namin noon? Yun. Kaya sa huli na ang pagsisisi pagdating ng oras. Kaya nire-reminds ko sa inyong lahat sa mga bata pa, hanggat maaari ang bisyo, iwasan ninyo. Sigarilyo number 1 at saka yung pwede naman sa inom, yung alcohol, pero occasionally lang. Yun. Hawak ko nito kung kumain noon ng daing, tuyo, uupo yan bagoong, uupo yan noon sa lamisa. Maraming tanim silang saging. Halos ang plantation ng lupa nila is saging kamote. Nakikita ko yan sila dahil ako naman kasi taga-bata na ako sila sa Kalibo. Kaya nakikita ko pag kumain sila ng magkapatid, nakaharap sa bagoong na may sili. Inulaman nila ng saging. Ang laki-laki ng kaldero na nilulutuan nila ng saging. Yun ang ulam nila. Amin naman, sa Batan, pag may saging kaming nilaga, ang inuulam namin is star margarine, social. Star margarine ang namin hinahalo, pinapan, parang tinapay, nalagyan ng sugar. Sila bagoong talaga, hinihigop pa. Yung may suka, sarap na sarap talaga. At yung isang planggana na saging, mga 4 ang silang kakain. Wala pang 2 oras, ubos na yun. Yung mga lalaki ba naman? Ayun. Hindi makakain ang ang asawa ko nang walang bagoong. Pag sa umaga, iihawin lang nila ang tuyo. Yun ang iulam nila. Harap ng kain nila. Pero ako naman, hindi ako sanay sa mga tuyo. Makain ako ng bagoong pag ginagawa ng mama ko dahil nasa isla kasi kami. Ang isla namin, may sarili kaming baklad na inulian ng isda. Pag may mga sobrang isda na maliliit, ginagawang bagoong ng mama ko. Tapos, yung isda na mga sobra, dinadaing at binibilad sa mainit na sa may bukid. Yun sa, tawag? Sa field? Bukid ba yun? Palayan. Palayan, doon. O kaya tinutuhog, mga hipon. Yun ang sanayan ko kasi laking isla, maraming isda. Mga huli ng isda, lulutuin na. Yun ang namin. Hindi kami sanay sa kumain ng tuyo na binibili. So ngayon, ang sarap ng tuyo. Okay pa naman ako. Kahawa ang Ay, naku, anong oras na?
Mag-aalas 3 na. Yes, it's already 3 o'clock. Kaya good morning sa inyong lahat dyan sa Philippines. Morning na sa inyo dyan. Happy Sunday dito sa amin at dyan na Monday na sa inyo. Kaya ingat-ingat lang kayo dahil maulan ang panahon dyan sa atin at bilibag at barating bumabagyo-bagyo. Kaya ingat-ingat lang tayong lahat. Dito naman sa amin ay mainit. Pero nagsisimula na kaming magkaroon ng ulan pero hindi pa masyado at malakas na hangin at makulimlim. Pero winter na namin papasok na tapos ang summer dito. Kaya ang winter talaga may start talaga ng December. Nagsisimula pa lang ng fall. Pero wala pa yata. Dahil ito pa siguro mga September ng mga ang fall. Yun. Namilis ko na my friends and friends na umuwi ng Philippines. Gusto ko nang umuwi na magbakasyon pero hopefully na matutuloy kami next year na magbakasyon. Ang problema ko lang kasi my friends and friendship pag umuwi ako, ang asawa ko is magdadialysis kami naman doon sa Philippines. I-order ko naman ang kanyang mga solution sa Baxter at i-deliver naman doon sa Pilipinas bago kami dumating. Kaso lang pag ang problema ko doon pag umuwi, ang pag nag-brown out at hindi siya yung bang may nahihirapan siya pag brown out, walang electric fan o walang aircon. Nahihilo siya. Yun ang pinoproblema ko kung papaano. Kaya sana kung makauwi kami, walang brown out, walang blackout. Ang problema is unpredictable naman kasi ang ating kuryente dyan sa Aklan. Kaya, sarap umuwi. Kaya, dati-dati ang bakasyon namin is every 30 days, 1 month. Ngayon, sinushorten ko na ginagawa ko na lang 3 days. 3 days, 3 weeks. Dahil ayaw kong tumagal. Kahit dito, hindi ayaw nga niyang sumama pag nag-outing ang mga bata. Nadadalhin kami, ayaw niyang sumama. Gusto lang niya dito sa bahay, pero gustong-gusto niya sa Pilipinas umuwi. Pero pinag-iisipan ko kung ano ang mas mabuti. Mahirap kasi pag may kasama kang dialysis person. Ang asawa ko kasi may friends and friendship ay magto 2 years na siyang dinadialysis. Pinapipili kami noon ng kung ano ang dialysis na i-apply sa kanya. Isa ay ang hemodialysis at ang isa ay peritoneal, yung PD, which is ngayon ang ginagamit niya ang peritoneal dito lang sa bahay. Home dialysis yun, yung PD, dito lang sa bahay ginagawa. Pero ang hemo ay dinadala siya doon sa center na kung saan doon maraming mga technician na nagpe-perform ng dialysis sa mga pasyente, mga dialysis person. Maraming kaibahan kasi ang dialysis na hemodialysis kaysa sa peritoneal. Ang peritoneal kasi, pag nasasanay ka yun ang ginagawa mo sa isang tao na dialysis person, katulad sa asawa ko, pag nasasanay ka na easy lang, yung ilalagay mo lang ang solution kasi mayroon siyang line dito yung sinorgery at binaon doon sa tiyan niya na kung mag-start ang dialysis dito, doon na lang ihuhok sa kanyang tiyan. Mayroong parang tubo doon na ganyang kalaki, i-open mo yon at ihuhok mo doon. The whole night na yon natatakbo ang machine na maglilinis ng kanyang kidney. Tapos, i-drain din palabas. Pero yung sa hemodialysis naman ay dito ang line. Dito sino-surgery. Ang hemodialysis dito lang. Binabaon dito. Pero kung wala ka, pag dito ang line mo, pagdating mo sa dialysis center, dito lang nila hinuhook din sa malaking mga machine din. Ang kinaibahan lang doon sa peritoneal ay solution na parang dextrose ang nilalagay sa kanyang. Yung doon din, ganun din, pero ang kanyang blood ay yung bang nililinis ng machine at mayroong ipapasok na gamot, mayroon dito yung blood na nililinis at sabay na ibalik agad sa katawan. Yung inaano nila, yung true machine, yung pagdadialysis, yung nililinis ang dugo. Kasi hindi nag-filter ang kidney at poison yun pag hindi nalinis. Karamihan naman sa mga Pilipino dito na ayaw na nila ang dialysis, umuwi na lang sila ng Pilipinas. Ayaw nila kasi yung may mga side effect din pagtapos ng ma-dialysis yung pagod na pagod ka dahil mga matatanda na din, hindi na kinakakayanin ng mga katao kaya nagde-decide nila katulad sa isa kong kaibigan, ang tatay niya, na pauwi na lang sa Pilipinas. Ayaw na niya ng dialysis. Mamamatay ka dahil poison ang dugo na tumatakbo sa kidney mo dahil hindi na nag-filter ang kidney mo. Kaya yun nga, ang mabuti na lang, hindi sa okay, kundi mabuti na lang dito sa bahay si asawa, piniperform ko ang dialysis. Ako ang tinirain doon para i-dialysis siya.
Ay, yun lang ang buhay. Mabuti nandito kami sa Amerika, my friends and friendship. Sabi ko sa kanya, paano kung nasa Pilipinas tayo? Anong mangyari sa'yo? Yung mga gamot, nandito, daming mga gamot niya. Marami siya, may mga sakit siya na asma. Kaunting kibot lang yun, mabuti, may doktor. Tapos kung hindi, wala yung doktor, diretso na kami ng ER, nagpapacheck up. Katulad ng last year, parati lang siya sa hospital. Napasok, nakakaroon ng infection. Daming mga sakit din ni asawa. Kaya sabi ko, in-enjoy mo naman ang life mo noong kabataan mo. So, ngayon, nawala kang sakit na paisi-isi lang, na lahat ang mga pagkain, walang restriction. Pero ngayon, sabi ko ay pagtiisan mo na lang ang life dahil dinaanan mo naman ang happiness sa mga lahat ng mga bisyo, pagkain. Kaya ito, sabi ko, takot na siya ang nagko-control din ng mga kinakain niya. Dahil naranasan na niya, na-hospital siya, paulit-ulit. Marami siyang pinagdaanan. Asawa, kung anong kalakas, kung kabataan, nagiging karate instructor, nagiging police, malakas na malakas, laking katawan, ay ngayon namang kaslow na siyang. Iniingatan lang siya dahil ngayon ang mga dialysis person kasi yung nagbe-brittle, yung marupok ang mga buto. Kaya binabalance ang mga food na kinakain, anong bawal, pwedeng kainin pero not too much, unti-unti lang, no salt siya, pero nilalagyan ko lang ng konti dahil hindi naman masarap pag walang salt ang kinakain. Sabi ko, matanda ka naman, wala ka sa mundo, hindi ka naman makatikim ng may salt na pagkain, kaya pero kakaunti lang siya pag magkain. At ang tubig, ang restriction, kaunti lang ang inumin mo. Sa mga ganito, ganyan lang. Hindi ka pwede inom ng tubig dahil dialysis person ka, dahil magkakaroon ng maraming tubig ang ang katawan mo at mamamaga ka. Kaya pag sinabi ng doktor na dialysis noon na kailangan ng i-dialysis siya dahil ang percentage ng kidney lang niya is konti na lang. Dati naging 50%, bandang huli bumaba, naging 30%, hanggang sa bumagsak, naging 11%. Kaya sabi ng doktor, i-dialysis siya dahil pag hindi siya na-dialysis, prone talaga siya sa infection. Kasi pag hindi mo pinerform ang dialysis, magkakaroon ng poison dahil wala na hindi nag-filter ang kidney. Kaya pag sinabi ng doktor na you need to start ang dialysis na. Hindi mo sasabihin na okay, next month na lang. Hindi. Kung gusto mong bumuti ang pakiramdam mo, yun lang. Mahirap din ang life dito sa Amerika, lalo na kung nagkakaedad ka. Kaya ang Amerika, sabi ko, is only for the young ones, sa mga bata na makapagtrabaho dito ng mga bata. At sa mga iba na may balak din magpunta dito, kala ninyo Gloria ang Amerika, welcome mo. Punta kayo dito para maranasan ninyo. Nung pumunta ako dito, kala ko ang sarap-sarap dito sa Amerika. Oo, masarap, maraming dollar. Pero pagtrabahuan mo yun, trabaho na katulad sa atin, easy-easy lang, hindi. Binabantayan ka ng supervisor mo, kailangan 1 minute, kailangan pakinabangan nila yun. Kahit kung tapos na ang trabaho mo, punas-punas ka doon, pinapunas ka o ano, hanggang sa matapos ang oras. Ganun ka-stricto kasi dito sa hour. Per hour ba naman ang binabayaran sa iyo? Pagdating ko dito noon sa California, nagtrabaho ako. Wala kung saan ako magtatrabaho. Yung first time na pumasok ako ng sa restaurant. Nagtrabaho ako sa restaurant ng buzzer. Buzzer na tinatawag lang buzzer yung matapos ng mga customer na kumain yung mga plate nila, kinukuha mo, nilalagay mo sa parang cart. Dadali mo doon sa kitchen at hinugasan doon. Yun, dami kong tip noon. Pag nagano ka, marami akong tip. Pero sabi ko, hindi ako forever na ganito ang trabaho ko dito. Nag-teacher ako sa Philippines. Tapos dito, ganito ang trabaho ko. Pero dollar ang kinikita mo, kaya lang ito bang tinapos kong bachelor degree na magiging buzzer lang ako sa restaurant? Yun ang sinasabi ko noon parati. Yung bang mayroong culture shock talaga. Pagdating ko, nag-apply ako, pumasok din ako ng production. Akala ko ang sarap-sarap din, nakakapagod din pala, no? Sakit ng liig ko. Ang sakit-sakit ng liig mo as a production na nagtatrabaho ka. Per hour din, 8 hours. Pero nakakainis. Ang nakakainis pala, pag nandito ka sa Amerika, na may pinag-aralan ka, professional ka, at iti-train ka ng mga ibang lahi, na high school graduate lang. Tapos pinapakitaan ka ng hindi maganda, yun bang sinusupladahan ka. Nakakainis talaga, nagigigil talaga ako. Tapos minsan may mga kapwa ka rin kauri mo, Pilipino, yung parang siyempre silang ang seniority rito sa trabaho mong pinagtatrabaho, sila ang parang hari-hari sila, pero mayroon namang iba na okay naman. Pero may mga iba talaga na sinusupladahan ka, kakainis talaga, nagigigil ako. Sabi
nagtatrabaho ako noon na ang tinitrain kami dalawa, teacher ako, tapos siya is nurse sa Philippines. Ay, bagong dating na, kailangan mo anong trabaho lang ang pasukan mo para kumita ka ng dollar, may ibayad ka sa apartment na tinitirahan mo. Diyos ko, iinis kaming dalawa, sinusupladahan kami ng isang Pilipino. Sinasagot ko, sagot na. Tapos ay, hey, man, ano gusto ko sinasagot ko? Suplada talaga ako. Ano sabi ko, yung tanong ko pa noon, anong tinapos mo sa Philippines? Sabi niya is high school graduate. Hindi mo ba alam na kami mga professional nurse siya at saka teacher ako. Pero kung mag-deal ka sa amin, akala mo mga wala kaming mga pinag-aralan. Sinasagot ko talaga. Ngingiti-ngiti na lang siya. Kaya next time sabi ko, magiging good ka, sabi ko, pag mag-train ka ng kapwa Pilipino mo, ha? Huwag kang batsa kung sino ka, kung makaasta ka. Oo, nauna ka rito. May nakaano ka na dito, nagkaroon ka na rito ng pundasyon, pero huwag ganyan. Ginaganon ko talaga, sinasagot ko. Tapos, ang supervisor pa namin, puti, na high school graduate din siya. Pero napakasuplada, sabi niya, okay, re-review ko kayo, increasean kami ng 5 cent. Ay, sabi ko ng ganon. Pwede naman ako humingi ng 5 cents sa asawa ko. Iyan, hirap-hirap ng trabaho, 5 cent. Ay, malis ako, ayaw. Tapos napunta ako ng hotel. Nagtrabaho din ako ng hotel. Ang mga kasamaan ko doon sa hotel nagtatrabaho, yung mga yung mga Spanish, siyempre hindi naman sila nakatapos ang pangal doon, yun lang ang kaya nilang trabaho. Kaya yun ang mga kasama ko. Ay, Diyos ko, 18 rooms, lilinisin mo yun, ibibidi mo. Ay, nagkaroon ako ng kalyo dito, Nililinis ko, naglilinis ng banyo. Ay, minsan na ang nililinis mo, mayroong mga salaula talaga na mga visitor na ang dumi-dumi ng kwarto. Yun, lilinis mo yun, pati yung banyo, yung hindi pa nagpa-flush sila ng bathroom. At nagbabacuum ka, nilinis mo lahat. Oh, Diyos ko Lord. Minsan may makikita ka namang tip sa higaan nila, bibigyan ka na ng $2. Hindi yun sapat. Talagang pagod na pagod talaga ako. Sabi ko, ayoko na ako dito sa Amerika. Uwi na lang ako din. Sabi ko, quit na lang ako. Sabi ko sa asawa ko, sarap pagtiisan mo lang. Hindi na, sabi ko, imiyak ako. Hindi yan, sabi ko, ang pinangarap dito pumunta ng Amerika. Sabi niya, ganun talaga. Mag-ano ka na. Kaya na ngayon, binibigay ko ng advice sa inyo na mga gustong pumunta dito sa Amerika, hindi lang madali. Hindi lang madali. Papasukan mo talaga dito ang mga trabaho para kumita ka, may pangbayad ka sa titirahan mo. Dahil nahihiya ka naman na magpa-libre ka. Natural, mag-share ka rin. Ay nako, Diyos ko Lord. Basta yun ang sinasabi ko na kailangan kayong magmadali na magpunta dito. Kung mayroon kayong magandang trabaho dyan, huwag niyong iwanan mo. Masarap lang dito sa Amerika, $1. Pero mag-isip-isip kayo. Okay! Shout out class sa inyong lahat, my friends and friendship. At thank you sa walang sawa niyong pag-subscribe sa kakapanood ng aking channel at sa mga subscriber na nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana huwag kayong magsawa na panoorin nitong aking vlog. At sinishare ko lang sa inyo ang life dito sa Amerika na yun lang, na hindi lang ganong kadali ang Amerika. Kaya sinishare ko lang sa inyo na mayroon kayong mga ideas na mga balak magpunta rito na ganun ang mangyayari. Hindi Gloria na pagdating mo rito, kundi nandoon magsasama-sama lahat ang nagkakaroon ka ng culture shock, yung bang parang nahihiya ka magsalita sa panangsalita ng English, parang natatakot ka baka pagtawanan ka, katulad sa Pilipinas pag nagkamali ka ng English, pagtatawanan ka. Yun ang iniisip mo, yung pagdating mo dito na iba ang gagalawan mo, iba ang mga rules nila rito na sinusunod mo. Yun lang, basta makaka-adjust ka rin, pero matagal ako nakakabangon sa adjustment na sinasabi. Pumayat ako dito dahil ayaw ko dito ng kumain ng mga pagkain nila rito dahil wala pa kami nakikita ng Oriental store. Naghahanap ako ng kinakain ko sa Pilipinas, yung mga sinabawan, yung mga sinain, yung parang ganun. Ganun talaga, parang walang madali. Talaga mahirap talaga rito. Pero pag tumagal ka naman, nasasanay ka na sa buhay, pero kailangan yung matuto mo na mag-drive bago kayo dito dumating. Dahil pagdating dito, hindi ka makakaalis kung hindi ka marunong mag-drive. Na ma-stuck ka, hindi ka makapasok ng trabaho, kaya kailangan you must learn how to know how to drive, my friends and friendship. Okay, don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano Vlog. Don't forget to hit the notification bell para lagi-lagi ko naman kayong ma-update sa mga bago kong vlog na ipopost. Don't forget to share, like, and you can comment down below the back. Thank you for watching. Bye-bye!